Hello, what's up guys? For today's vlog, maglo-lower tayo ng Honda Winner X. Nandito may aftermarket tayo. So ito pala yung aftermarket na napili natin mga boss. Espada. Ito kunin natin. So made in Malaysia pala to mga boss. Ayan. Yung inner tube niya is color gold. Ito, makita ninyo. Kaya tara, ikabit na natin to mga boss. Papaluwagin muna natin to mga boss, tapos saka natin tatanggalin lahat. Yan, natanggalan natin yung gulong mga boss. Sundan natin tong preno. Alright, side by side daw mga boss ng stock at saka nitong aftermarket. Ito. So titingnan natin kung parang makapal kasi itong aftermarket eh. Sukatin natin gamit nitong caliper. Kung ilang mm, pati na rin yung inner tube. Alright, unahin natin itong outer. Nasa 42mm tong stock. Sa aftermarket naman, nasa 45mm na siya. Nandito. So ayun mga boss, pareho sila ng inner tube. Nagkatalo na lang sila dito sa outer tube. Mas malaki tong aftermarket na to. Ayun mga boss, yung difference, yung stock malayo, 1.5 talaga siya. Ito yung nabawas. Yan ang mga boss, natanggal na yung dalawa. So itong isa na lang ilalagay natin. Ayan mga boss, nailagay na natin yung dalawang aftermarket na to. Pero lagay muna natin tong gulong para makita natin yung final na itsura niya, kung gaano siya kababa. Alright, free wheel check. Alright, test review na mga boss. So ito, wala naman tayo pagkukumparahan Ang pagkukumparahan lang natin dito is yung stock shock. Sa play, medyo mas stiffer siya. Mas stiffer siya kasi compared sa stock. Siguro nasa 40% din. Mas stiffer siya, 40%.
which is good din para hindi tumukod eh, kasi nag lower ka, pwedeng bumangga yung fender sa may bandang headlight eh. Tapos yung napansin ko rin dito mga boss, mas madali siyang pangalan ito, mas madali siyang i-maneuver o i-steer dahil siguro bumaba siya. Mas lalo pagdating sa sa mga bangkingan, parang mas gumanda nga siya eh, pero madali lang din sumayad. So pag-usapan naman natin ngayon yung pros and cons niya pag nag-lower ka sa harapan. 1.5 inches yung nilower natin dito sa harapan eh. So yung pros, syempre unang-una looks, yan ang pinakamaganda sa nakikita kong pros, kasi mag-iiba yung tindig sa harapan eh, parang dumikit yung fender sa may body. Tapos napansin ko rin dito sa pros niya, ito madali siyang i-maneuver. So ang cons naman ng paglo-lowered mga boss, syempre mag-iingat ka na mababa na kasi yung clearance sa ilalim. Tapos cons, kung i-compare mo siya sa stock, syempre mas matagtag ito, malayong mas matagtag ito, kasi kung dati hindi ka halos nagbabounce, ngayon medyo nagbabounce ka katulad dun. Pero lalambot pa to kasi bago pa eh. Tapos sa cons na mapapansin ko rin, kapag babangking ka, mas madali nang sasayad yung center stand o kaya yung itong may shifter. Pero madali lang naman ang solusyon doon kung quick shifter ka, may dilipat naman yung shifter eh. Pero conclusion, okay din ba mag-lower ng 1.5? Kasi itong ginawa ko, bumili na ako ng aftermarket. Kasi kapag yung stock, hindi mo lalagyan na or papalitan yung springs dun sa loob para mag-lower ka, tutukod yun eh. Medyo malambot kasi yung stock. Tapos pwede pang ma-sacrifice yung cone bearing mo katagalan kasi lumalambot talaga yun eh. Bale, yun lang mga boss. Salamat sa panonood ninyo. Please like and subscribe na lang kayo kung gusto nyo ng mga updates. Bye bye.